Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Francisco at ngayon ay natapos ng talakayin ang iba pang uri ng duration. Ngayon ay dadako naman tayo sa hinto. Ito ay isang teknik sa teoryang narratology ni Gerard Genette na makakatulong upang mas maunawaan ang lalim ng akdang kwento ni Mabuti ni Genoveva Edroza Matuti. Ang hinto ay isang bahagi ng kwento kung saan pansamantalang tumitigil ang daloy ng pangyayari. Ibig sabihin, walang bagong aksyon na nagaganap, ngunit may paglalarawan o pagpapaliwanag. Ginagamit ang hinto upang mas mailarawan ang damdamin ng tauhan, ang lugar o ang sitwasyon. Dito mas nauunawaan ng mambabasa ang lalim ng emosyon sa kwento. Sa kwento ni Mabuti, makikita ang hinto sa mga bahagi kung saan inilalarawan ang katauhan ni Mabuti, ang kanyang pagiging mabait, matatag at ang kanyang mga pinagdaraanan sa buhay. Kahit walang aksyon, mahalaga ito dahil dito natin siya mas nakikilala. Hinto, pause o freeze. Naka-freeze ang eksena pero may iniisip o inilalarawan. Mas pinapakita ang emosyon. Halimbawa ng hinto ay kapag inilalarawan si Mabuti bilang isang guro na laging masayahin kahit may dinadala siyang problema. Walang aksyon dito pero mahalaga dahil ipinapakita ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kabuuan, ang hinto ay isang mahalagang bahagi ng teoryang narratology ni Gerard Genette dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mambabasa na mas maintindihan ang lalim ng isang kwento sa pamamagitan ng pansamantalang pagtigil ng daloy ng pangyayari na bibigyang pansin ang emosyon, kaisipan at kalagayan ng mga tauhan. Sa akdang kwento ni Mabuti, makikita na ang hinto ay hindi lamang simpleng paghinto ng aksyon, kundi isang paraan upang mas mailarawan ang tunay na pagkatao ni Mabuti, ang kanyang katatagan, kabutihan at ang mga pagsubok na kanyang kinahaharap sa kabila ng kanyang pagiging positibo. Sa makatuwid, ang hinto ay mahalaga sapagkat dito mas lumalalim ang pag-unawa ng mambabasa sa kwento. Hindi man ito puno ng aksyon, ito naman ay puno ng kahulugan at damdamin na siyang nagbibigay buhay at saysay sa kabuuan ng akda. At yun lamang, maraming salamat. Naway marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw.